May makakain ba rito, tindera? May isang balde ng manok at isang babaeng boss na hindi pa nagbabayad ng health insurance. Mukhang may lason ang bagay na to. Ang lalakas ng loob nyo 38. Scan code o cash. Tunay na pilak. Nakaharap talaga ako ng mga time traveler. Kapag odd, nagbabago. Kapag even, hindi. Anong nagbabago ang sinasabi mo? Nandito ang aming prinsesa. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi niya alam ang sagot. Siguro nananaginip lang ako. Aray, aray, aray. Mga mahal na panauhin, wag na kayong magalit. Maupo muna kayo, parating na ang red and white hotpot. May patibong, may tumitira ng palaso sa loob ng bibig ko. Ang tawag dyan, sumasabog na sabaw. Dahan-dahan lang sa pagkain, wag kayong dumura sa sahig na kakapamop ko lang. Masyadong matapang ang pulang sabaw na ito. Kung maanghang, sabihin niyo lang na maanghang. Inumin niyo muna to. May kidlat ang tubig na to. Nakikipagdigma ito sa dila ko. Ang tawag dyan ay carbonated bubbles. Pwede na rin. Kahit na medyo luma ang tindahang ito. Katanggap-tanggap ang pagkain. Bigyan ng pabuya. Babalik bukas ng gabi ang prinsesang ito. Ingat po kayo pa uwi. Nagtaas na naman ang presyo ng sibuyas Mabuti naman at normal na ulit ang mundo. Impossible. Hindi ba panaginip lang yon? Lumayas ka. May halaga nga ito. Mahirap sabihin. Mukhang bagong gawa ang baryang ito. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Magbigay kayo ng presyo. Kapag pina-auction ito, aabot ng 4,000 kada isa. Bibilhin ko na ng diretsyo. 2,000 ang isa. 3,500. Sa iyo na ang 5 ito. Ineng, mapanganib ang kalakalan ng antike. Uy, bumalik ka rito. Wala akong sinabing hindi ko kukunin. CJ, deal. Pumasok na sa account ang 17,500 piso. Matandang tuso, akala mo ba hindi kita kaya? I swipe ang card. Multo. Tindera. May natira ba kayong sabaw at kanin? Wala na kaming tira-tirang sabaw o kanin Pero mayroon kaming mami, braised beef noodles, at libreng beef stew. Baka, hindi ba't pupugutan ka ng ulo kapag pumatay ka niyan? Huwag po kayong mag-alala, pangalan lang po iyan. Masyado namang nakakahiya kung puro noodles lang ang lulutuin. Dagdagan natin ng sausage at itlog. Tapos lagyan pa natin ng gulay. Hayan, kain po kayo ng marami, Lolo. Ginoo, masyado naman yata itong marami. Nakakahiya po. Naku Lolo, kakabukas ko lang po ngayon, kaya kumain lang kayo ng kumain. Ang bango, napakabango naman nito. Ay, may pambayad ako. Napakabuti mong tao. Hindi ko pwedeng hayaang malugi ka. Ang bangong ito. Ang bulok na tindahang ito, naging literal na minahan ng ginto. Diyos ko, napakasarap naman ito. Grabe, anong napakabango na yan, gumagawa ka ba ng mahiwagang pildoras? Aling Wang, sakto ang dating nyo, tikman nyo po ito. Aba, parang naging engkanto sa sarap ang kamoteng ito Mangli, Mangzhang, halik kayo rito, bilis. Sayang ang buhay nyo kapag hindi nyo natikman itong kamote. Dahan-dahan lang, huwag kayong magtulakan. Ito, honey pomelo tea para pangtanggal umay.
10 piso lang po ang isang baso. Boss, mayroon pa ba bukas? Limited edition ba ito? Tay, tamang-tama ang dating nyo. Naku, hindi po maaari, hindi maaari. Dapat patas lang tayo sa negosyo. Inihaw na kamot na may pulot. Tikman niyo rin po. Ito yung mga kamoteng binigay ko sa inyo, hindi ba? Tikman niyo na po habang mainit pa. Napakalambot, hindi na kailangang nguyain eh. Aba, Sabaw ba ito ng mga Diyos? pinakulo ang balat lang po yan ng suha. Kung nagustuhan niyo po, dalas-dalasan niyo lang ang dalaw dito. Sagot ko kayo. Ginoo, maraming salamat sa inyo. Napakabuti niyo pong tao. Bukas, magdadala ulit ako ng masasarap na kamote para sa inyo. Ang bait talaga ng matandang iyon. Sa wakas, nabuhay rin ang negosyong ito. Ano naman ito? Bilog na bilog at kasing kinis ng perlas. Pagkagat mo, tumatalbog-talbog pa sa bibig. Hi, beef meatballs in a balloon sauce yan. Huwag kang mangagat ng tao. Ginoong may-ari, kumikinang at napakalinaw ng bagay na ito. Huwag mong sabihing regalo ito mula sa palasyo. Noodles na gawa sa kamot yan. Regalo ng palasyo na 2 piso lang ang isa. Kumain pa po kayo ng marami. Malay nyo, maging isang maharlika pa kayo pagkatapos kumain. Pahingi ng isang mangkok. Pulang sabaw na maanghang o puting sabaw. Yung pula, kaya kong kumain ng maanghang. Simulan na. Pangtanggal ng anghang. Gamot. Happy water. Ayos lang din ang inuming ito. Pahingi pa nga. Magkano lahat? Ang pulang sabaw na may extra ay 45 barya. Walang pagbabago ngayong araw. Uy, espongha at dishwashing liquid ang gamitin mo. Babalik ka ba bukas? Kung may maanghang na sabaw, maghuhugas ako ng pinggan. Tigil, ano bang klaseng pag-ugali iyan? Mahal na prinsesa, tinatawag na ako ng itim na inuming iyon eh. Suki, maanghang na sabaw pa rin ba at itim na inumin ang sa inyo ngayon? Naglilibot lamang ang prinsesang ito ngayong gabi. At dumaan na rin para kumustahin ang kalagayan ng mga tao. Ubos na ang maanghang na sabaw. Subukan niyo naman ang ibang lasa ngayon. Tikman niyo muna bago bilhin. Libre kapag hindi masarap. Dahan-dahan lang po sa pagkain, mahal na prinsesa, hindi naman tatakbo ang ice jelly. Ginoong may-ari, may nakatagong panganib sa pastry na ito. Malutong kasi iyan kaya normal lang na magkadurog-durog. Titikman ko muna po ito, mahal na prinsesa, baka mailason. Akin yan. Matamis at nakakaginhawa sa lalamunan ang tsaang ito. Amoy na amoy ang bango ng prutas. Habang matapang pa ang itim na inumin. Ginoong may-ari, pabalot ng 10 bote para maiuwi sa mansyon. Masusunod po ay, tatanong ko lang, gusto niyo bang kumuha ng membership card? Oho, mukhang maganda ang batong jade na ito ah. Natural na natural ang kulay ng jade na ito. Ayos to. Kukunin ko na ng 30,000. Nakapasok na sa alipay ang 30,000 yuan.
Pinapahalagahan sa aming yuwang pavilion ang galing sa paghihiwa at pagkontrol ng apoy. Pinakuluan ng sabay ang mga meatball at gulay. Mga tofu puff na ibinabad sa sabaw. Isang palayok na halo-halo, wala man lang kaayos-ayos. Hindi nakakabusog ang kaayusan. Carbs lang ang makakabusog sa'yo. Ang ingay nyo, wag nyo nga akong harangan sa pagluluto ng noodles, Diffie. Boss, paad niya ng isang pritong itlog. Dagdag pa ng beef. 2 barya para sa pritong itlog. 5 barya sa beef. Kanina ka pa nakatingin dyan, ililibre na kita ng isang mangkok ng noodles. Ang baduy naman. Pero alam na alam kung paano pawiin ang gutom. Mas masakit pa sa tainga yung papuri mo kaysa sa panlalait, eh. Kung masarap, didamihan mo ang kain, pagkatapos, iligpit mo yung pinagkainan mo, 18 ang puhunan sa isang supot ng meatballs. Tapos 5 piso lang ang tubo kapag naibenta. Abutin yata tayo ng siyam-siyam bago kumita rito, eh. Inin, nakapagkwenta na ako. Kung magbubukas ka ng karinderya, sino ba naman ang mamimili ng rekado sa supermarket? Saan pala? Sa bagsakan ng frozen food sa South. Kapag binili mo per kahon, kalahati agad ang mababawas sa puhunan. Sa bagsakan ng frozen food sa South. Bibilhin per kahon. Oras na para magpasok ng mga bigating paninda rito sa tindahan. Aba matindi, parang modernong kusina ng palasyo, Boss, pakuha nga ng 10 kahon ng badha jumps over the wall. Tigli 5 kahon ng soft dumplings at scallion pancakes. Ang total ay 8,000 at 600 tapos 200 sa freezer. Sige, para sakto, 8,000 at 800 na lang. 8,000 at 500, kapag tinaasan mo pa yan, sa kabilang tindahan na ako bibili. Aray ko po. Sus Mariosep. Boss, may nakatagong bukal ba ng tubig sa loob ng dumpling na to? Kagatan mo muna kasi ng maliit bago mo sipsipin ang sabaw. Linunok mo ng buo, di syempre mapapasok ka talaga. Pancake na may itlog at sausage, 8 barya, mag-ingat ka't baka mahulog ka sa kaldero. Para mo na ring itinago ang buong kusina sa loob ng isang supot, Wala man lang dignidad sa pagluluto. Standardized na kasi ang paggawa niyan. Mabilis serve, tapos pareho pa ang lasa. Malinamnam pero hindi nakakaumay. Natutunaw sa bibig. Kahit 10 taon ka pang kusinero, kailangan mo ring mag-out, Senyorito Song, nagbago na ang panahon. Mahal na tiyo, gaya ng nakasanayan. 3,500 ang isa. Dahan-dahan, isandal nyo sa pader. Ayos, pwede na tayong magsimula. Kung gusto mong lumaki ang kita sa bawat parokyano, kailangan mong maghanda ng mga espesyal na putahe. Heto na, limitadong badha jumps over the wall. Mag-ingat po at mainit. Ang sabaw na ito ay malapot at malinamnam. Napakatindi ng siksik na lasa.
Hindi lalabas ang ganitong linamnam kung walang inahing manok at pinatuyong scallops. Umatras kayo, may mga patagong sandata sa ilalim ng sabaw. Kumikinang na gintot pilak. Siguradong may lason ang mga patalim na ito. Ginoo, itago mo na yang sandata mo. Isa lang yang aluminum foil na pambalot ng pagkain. Pasensya na, pagkakamali ko. Maaari bang magtanong, ang bagay na ito ay hindi gawa sa seda o tela? Napakalamig kapag hinawakan. At hindi nasusunog kapag nadikit sa apoy. Ordinaryong aluminum foil lang po yan. Boss, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Sulit na sulit ang 80 barya rito. Basta't para sa inyo ay sulit, masaya na ako. Naninigas ang dulo ng dila ko. Natutuyo ang lalamunan ko. Napakasarap at siksik sa rekado. Nakakauhaw talaga kapag naparami ang higop mo. Ipagtitimpla kita ng sparkling water, libre ko na iyan. Bigyan mo pa ako ng 4 na baso ng tubig na to, balutin mo na rin yung badha jumps over the wall. Magbayad muna bago pumila, mga suki. Gusto ko rin ng badha jumps over the wall. 80 barya ang badha jumps over the wall. 20 barya naman ang sparkling water. Saan ba talaga galing ang mga kakaibang diskarte na ito? Badha jumps over the wall. 100 milyon. Mayroon na tayong panlabang putahe. Ngayong may pera na, kailangan na nating mag-upgrade ng mga kagamitan. Malaking palayok, bibilhin. Insulated na lalagyan, bibilhin. Mga lalagyan ng take-out, bibilhin. Papalitan ko na rin ng bago ang mga sira-sirang mesa sa ikalawang palapag. Boss Lay. Ang kumikinang na anting-anting na ito ay hindi man lang nangangailangan ng langis pampaningas. Ang tawag dyan ay DE sign, sinasaksak yan sa kuryente. Napakaganda talaga gamitin ng insulated na lalagyan na to. Laging nananatiling mainit ang tubig. Kumukulo ang tubig ng walang apoy. Tuloy-tuloy ang init at hindi nagbabago. Yung mga malalapot na sabaw mo, lahat ay gawa ng ganitong klaseng mahiwagang kasangkapan. Ang tawag dyan ay makabagong sistema ng supply sa kainan. Hindi ito tunay na pagluluto. Isa itong kakaibang sistema sa kusina. Basta kumikita, magandang paraan yan. Ang mga tagahiwa ang nauunang kawal. Ang mga nasa kalan ang mismong hukbo. Ang paghahatid ng pagkain ay parang pagpapasa ng utos. At ang kaha ang ating pondo at supply. Aba matindi, ang pagluluto pala rito ay parang sumasabak sa gyera. Bilib na talaga sa'yo si Boss Song. Ang galing ng pamamahala mo. Pang 3-star head chef ang level. Kakaiba talaga ito, wala pa akong nakitang ganito. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Boss Song. Yung in-order kong 8 immortals na seafood, lumalangboy pa ba hanggang ngayon? Huminahon po kayo, Ginoo, konting pasensya lang. Kailangan pa pong palambutin sa mahinang apoy ang sea cucumber. 1 oras na akong naghihintay dito. Kapag hindi pa yan naihain, itataob ko ang mesang ito at gagawin kong panggatong. Halos nga't natinda ng mga tao sa labas ang kanilang mga chopsticks sa gutom. Hindi pa tama ang luto. Hindi ko ito hahangwin. Hiwain niyo na ang braised meat, lagyan ng sarsa, at ihatid muna. Kalokohan, isa itong pambabasto sa tradisyon. Tumigil muna ang lahat at makinig sa akin. Hangwin ang braised pork at tadtarin. Initin ang tinapay at iakyat ang siomai sa taas. Patakan ng 2 patak ng sabaw ang bawat mangkok. Boss Lee, hindi pwedeng iharap sa mga bisita ang ganito. Makakain ba nila ang magandang presentasyon na yan? Kapag hindi pa natin inilabas to, totoong mananaob na sila ng mesa. Kapag nagreklamo ang mga bisita, Sabihin niyo na lang na libre yan, ako ang mananagot kapag may nangyari. sundin niyo ang sinabi niya. Kahit mukha itong nakakuyom na kuko at mamantika. Kainin niyo muna ito pampalaman ng tiyan. Parating na po ang pangunahing putahe. Malutong, malinamnam at napakasarap.
Tamang-tama para pawiin ang matinding gutom. Padalhan niyo pa kami ng 3 meat roll. Aray, 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 sumabog ang sabaw ng bola-bolang ito. Boss Lin, may palamang sabaw iyan, mag-ingat ka't baka mapaso ang bibig mo. Pampatanggal ng umay at pampadulas ng lalamunan. Libre ko na iyan. Sa mga espesyal na putahe tayo kikita. Ang fast food naman ay para sa mabilisang pangangailangan. Mas matatag ang negosyo kapag dalawa ang diskarte mo. Kahit buong gabi tayong bukas, kaya nating gawing piging ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, baka nasira na ang pangalan ng tindahan natin. Handa ka bang ituro ito sa akin? Hati tayo ng pantay sa kita. Anong pantay? Kayo sa sangkap, ako sa diskarte sa pagluluto. Dapat 6 na po sa akin, 4 na po sa inyo. Siyempre, sa akin ang 6 na po. Sige, pumapayag ako. Hehe, pagkakataon ko na para makaisa sa isang big time. Sayang naman kung palalampasin ko pa. Mga freezer at display cabinet. Malalaking rice cooker. Hindi na sayang ang pagod ko sa loob ng kalahating buwan. Bukas na ang Night Lantern Eatery. Ngayon, masasabi kong nag-level up na talaga ang mga gamit natin. Nawala na rin ang amoy ng usok at mantika. Handa na tayong tumanggap ng mga customer ngayong gabi. Napadaan lang ako ngayon. Gusto ko lang sana kumain ng kahit ano para mailaman ang tiyan. Ito ba ang sinasabi nilang mahiwagang tindahan? 2 order ng ice jelly. 4 na egg tart at 3 bote ng cola. 2 order ng fried chicken. Bakit hindi pantay ang paghati sa 8 pirasong fried chicken? Hindi ito tama. Boss Lin, mukhang may sarili ng maayos na sistema itong munti mong tindahan Bossing Song, tama na muna ang daldal. Tabi, sobra na ang luto ng Oden ko. Bigyan mo muna ako ng 2 order ng fried chicken. Magiging tagabantay ng pila si Ginoong Xi. Basta sagot niyo ang pagkain at spicy hotpot ko, deal ako riyan. Para siyang totoong trabahador dito sa tindahan mo ah. Isa siyang part-timer, pero libre na ang pagkain niya. Sarado na po kami. Bossing Song, may kailangan ka pa ba? Lilinawin ko lang, kailangang ibalik ninyo sa akin ang gasto sa mga sangkapa. Huwag kang mag-alala, Boss Lin. Hindi ito lokohan, isa itong formal na kasunduan sa negosyo. Aba, pangmayaman na usapan ito ah. Siguradong malaki ang mapapala ko rito. Boss Lin, baka hindi nababagay rito ang mga ordinaryong sitsiriya sa kalsada. Talagang mabusisi ang Yuchuan Pavilion. Hindi ko kakayaning mapahiya sa mga kagalang-galang na bisita. Ang tawag dito ay pampagana bago ang piging. Pampalaman lang ng tiyan at pampagana. Hindi nito agawin ang eksena. Pambungad lang para sa tunay na bida. Basta para sa inyo'y magaling ito, ayos na po yun. Natatakot lang kasi akong apurahin nila ang ulam kapag masyado na silang nagutom. Ang itsura'y parang gusot na balumbon. At napakamantika. Parang libo-libong patong ng kaliskis. Na nadudurog sa isang haplos lang. Napakasarap, kumuha ka pa ng 2 piraso. Nakakadismaya lang madalas ang mga piniritong pagkain. Sa labas ay parang nakabaluti ng ginto. Ngunit may nakatagong malambot na hiyas sa loob. Dalhin mo na ang mga platito sa loob. May ibubuga rin pala talaga itong si Boss Lin. Hindi niya inaagaw ang eksena. Pero nagawa niyang gisingin agad ang panlasa. Kaya siguradong ang susunod na ihahain ay paniguradong mas magiging masarap.
Salamat sa pagbubuhat ng mga kahon ang tiyaga mo. Pabuya yan para sa mga empleyado. Masarap ba? Pwede na rin. Pwede na rin, ibig sabihin gusto mo eh. Sa susunod, papalitan ko yan ng mas malutong pa. Aba, talagang pinuri ng lahat ang mga pampagana. Gusto nilang umorder ng pangmatagalan, magkano raw ang presyo. Linawin natin ang usapan, 50 piraso araw-araw. 30 barya ang isa, tapos 2 tael na pilak bilang deposito sa 10 kahon. Kapag nasira yan, kailangang bayaran. Kapag umulan o bumagsak ang niebe, may dagdag na 5 barya sa pag-deliver. Hahaha. Wala talagang tapon, ano. Pati panahon at sitwasyon, kalkuladong-kalkulado mo ah. Daig mo pa ang isang henyong pantas eh. Basta sa tingin nyo ay sulit, ayos na po yun. Maliit na negosyo lang po ito, hindi ko talagang kayang malugi. Itong si Ginoong Xi, napakatumpak tumaga, isang taga, isang tumba. Bakit ang tabingi naman ang pagkakadikit nito? Masyado nang lumihis oh. Hindi man lang siya natatakot sa akin. Ha, ano ka mo? Masyadong madulas ang bagay na to at walang bahaging madaling kapitan. Gumamit ako ng 3 bahagi ng aking lakas. Pandikit lang naman yan. Buksan mo ang bag na pampainit. Kumikinang ang supot na ito. Kaya nitong kulungin ang init para hindi lumabas. Anong klaseng mahiwagang kagamitan ito? Aluminum foil yan na pampainit. May malambot na sapin sa loob. Isipin nyo na lang na seda yan ang dugo ang uod. Aray ko. Lapastangan. Tama na, nakakahiya ka lang. Tagapamahalang Wandeng. Talagang umagaw ng pansin ang kahon na pambaon na ito ngayon. Nandito si tagapamahalang Song para makipagnegosyo. Isang beses kada 3 araw. 50 piraso bawat padala. Malaking order ito. May diskwento kapag maramihan. 130 barya bawat isa. Sige, masusunod ang gusto mo. Mula sa pagkain dito hanggang sa pabaon. Tuluyan na ngang nakabangon ang kainan ng Wandeng. Maghihintay ng magandang balita ang inyong lingkod na si Song. Isang karangalan na makatrabaho ka. Bukas, ako mismo ang maghahatid. Piso at 70 sentimos lang ang puhunan. Hindi naman siguro kalabisan kung ibebenta ko ng 15 barya, di ba? Lumalamig na ang panahon, oras na para ilabas ang milk tea. Saan nanggagaling ang matapang na amoy na ito? Ang tawag dito ay milk tea. Nakakapainit ito ng sikmura, tikman po ninyo. Isa itong butas na tubong jade. Sipsipin mo gamit ito. Huwag na huwag mong kakagatin. Bakit makunat at parang tumatalbog itong maliliit na itim na bola? Gawa yan sa kamoting kahoy, parang mahiwagang perlas. Tumatalbog-talbog sa pagitan ng mga ngipin. Parang buhay. Masyadong matamis at nakakaumay. Pero sa bagay, hindi na rin masama.
Ayoko nito, masyadong matamis. Sige, papalitan ko ng maanghang na sabaw para sa'yo. Matamis man, masarap pa ring inumin. Aba, lalo ka atang nagiging mabulaklak magsalita. Natutunan ko kay boss. Boss Lin, 10 baso ng milk tea para bukas ng gabi. 10 baso, sige ba? Yung mayelo ha. Sabi ng mahal na prinsesa, may dagdag na bayad kapag mayelo. Sige, dagdag na 2 barya para sa yelo. Ibubuhos ko ulit ng maayos. Basta ba sapat ang ibabayad mong pilak? Kahit ipitin mo pa ng chopstick para kainin, ayos lang. Aba, napakatapang naman ng amoy nito. Sa modernong panahon, paniguradong magsisilayas ang mga kapitbahay sa baho nito. Dito sa sinaunang panahon, sana naman pilak ang maamoy at lumapit dito. Lin Wandong, anong klaseng lason ba yung niluluto mo dyan sa kusina? Ang amoy na yan ay hindi mula sa pagkain ng mga tao. Magsilayo kayong lahat. Teka, ibaba mo yung espada mo. Ito ang bagong luto kong luosifen. Kadiri, paanong naging sangkap sa pagkain ang mga maruruming kuhol na yan? Malinis na kuhol ang pinakuluan para sa sabaw na yan. Yung asim ng labong ang mabaho dyan, pero hindi yan panis. Dahil nandito na rin tayo, ibuka mo ang bibig mo. Mahal na prinsesa, bakit ka? Kakaiba ang bagay na to. Ako mismo ang dapat pumuksa rito. Paanong naging ganito kasarap to? Dagdagan mo pa ng 1 pritong itlog. Wala na akong pakialam kung mabango o mabaho man to. Basta't may nagbabayad, magandang negosyo yan. Hay, umuulan ng malakas, kaya ang prito. Manok ay walang bumibili. Maglugaw na lang tayo. Katiwalang song, tignan mo bilis. May mga piraso ng amber dito sa lugaw. Teka, Boss Lin. Anong klaseng kayamanan to? Ang tawag dyan ay century egg. Itlog ng itik yan na binuro sa abot putik. Ang galing, isa pang ang mangkok. Masusunod, basta ba nasasarapan kayo? Kasya na po ba to para sa isang mangkok ng lugaw? Nilalamig na po kasi ng sobra ang anak ko. Masyadong manipis ang pagkahiwa ko sa manok. Kaya hindi maganda ang itsura. Kaya singil ng ordinaryong lugaw na lang ang babayaran mo, 1 barya. Maraming salamat po, tagapamahala. Heto po, pambayad sa abala ni Zuyan. Inang ko po, isa itong napakabihirang tigre. Iniligtas ninyo ang anak ko. Maagang dumating ang bagyo ng yelo sa bundok. Marami sa daan ang naubusan na ng pagkain. Tatanggapin ko na po ang mga kabute. Tigil na, kakalbuhin mo na yata ang walis eh. Kapag padalos-dalos ka, mababasa mo ang hamba ng pinto. Uminom ka muna ng mainit para mawala ang ginaw. Ang iniit. Sarap. Hindi na ako inuubo ngayon. Masyadong matabang ang anghang nito. Hindi sapat para sa mangkok na ito.
Tumigil ka nga dyan sa mga salitang sinasayang lang ang salabat. Bayaran mo ang walis pagkatapos mong maglinis. Ang tataba naman ng mga kabuting matsutake at porsini na ito. Siguradong aabot ng daan-daan ang presyo nito sa mga mamahaling supermarket. 5 barya lang para sa isang buong basket na ito. Para na rin akong nagnanakaw ah. Hindi maaari, kailangan kong lubus-lubusin ito ngayong gabi. Kailangan kong ubusin ang yaman ng pabilyon ng Jade ngayong gabi. Ang linamnam. Sa sobrang linamnam, parang malulunok ko na ang sarili kong dila. Mga ligaw na kabuti lang iyan, dahan-dahan ka lang sa paghigop. Wala akong pambayad kapag napaso ang bibig mo ah. Ang sabaw na ito ay may napakalinamnam at siksik na lasa. Umaabot ang sarap hanggang sa tuktok ng ulo ko. At ang linamnam nito ay tumatagal sa panlasa. Yung alin na namitas ng kabute, siguradong isang magaling na eksperto na nagtatago lamang. Isa lamang siyang ordinaryong magsasaka. At sinipon pa nga sa ginaw ang anak niya sa bahay. Ang tunay na eksperto ay nagkukubli sa ordinaryong pamumuhay. Ang pagregalo ng kabute ng isang dalubhasa ay siguradong may malalim na kahulugan. Kapag inihain ito sa aking hapag, siguradong ito ang magdadala sa buong salu-salo. Kung ganoon, mag-usap tayo. Tungkol sa gagawin nating espesyal na sabaw. 500 barya kada mangkok, ayos ba? Ha? Hahaha, sulit na sulit ang 500 barya. Huwag mo namang ipagyabang na isa itong sagradong halaman na 1000 taon na. Wala na itong bawian ng pera ah. Bayaning si, inihipan mo pa pala ang sabaw ng manok bago higupin. Aliw na aliw manood ng drama ang boss natin ah. Tinitingnan ko lang naman kung masaya ang mga customer natin. Napakasarap ng sabaw. Mabait din ang tao. Anong klaseng personal na atake to? Saan ko ilalagay ang mangkok? Pupunta na ako sa kusina para bantayan ang apoy. Kain na, dinagdagan ko pa yan para sa'yo. Libre lang ang pagkain kapag empleyado, walang bawas sa sweldo. Anong klaseng makalangit na bundok ito? Ang karne ay parang durog na ginto. Ang itlog ay parang kumikinang na jade. Pulang sarsa na parang inumin ng mga Diyos. Pinagniningning pa ang bawat butil ng kanin. Mag-ingat po kayo, prinsesa. Masyadong matapang ang amoy ng pagkaing ito. Baka po isa itong nakakalasong gamot. Itago niyo agad ang mga patalim niyo. Anong lason ang pinagsasasabi niyo? Ay ito. Braised pork rice lang yan. Mga tirang hiwa lang yan ng karne na inihalo sa kanin, wala pang 10 barya ang puhunan yan. Minadali lang talaga yan para may makain. Mga tirang hiwa. Pinapakain mo ng ganyang kasarap na pagkain ang mga trabahador. Hay naku! Ang tawag dyan, pagkain ng empleyado. Nagpapakahirap silang magtrabaho, kaya dapat lang mabusog sila, di ba? Sisiguraduhin kong matitikman ko ang pagkain yan ngayon. Boss, gusto ko na ring maging trabahador. Boss, kaya kong maging trabahador. Sige na, sige na, sige na. 30 barya ang isang order. May dagdag na bayad kung may itlog. Umorder ka na, sabihin mo 2 ang itlog ko.
Kain na, ipinagluto kita ng espesyal. May paborito naman si boss eh. Umaangal ka pa na may paborito ako. Hindi po ako maangal, sarap na sarap nga po ako. Gusto kong marinig na aminin mo. Sinong may paborito? Bilisan mo nang kumain. Elnan. Ang bango. Ang sarap. Guardia, ikaw na ang gumawa nito. Sisirain ko na po ang bitag ngayon din. 7 pataas, 8 pababa, kapag sumobra pa roon ay kukunat na yan. 7, 8. Walang lason, malutong na parang labong. Lapastangan, ako mismo, ang prinsesa, ang sisira sa pormasyon na yan. Akin na yang hiniwang baka. Huwag mong galawin yang malapad na pansit, ah. Luncheon meat too. Hindi naman kasi yan purong karne eh. Ito ang malaking karunungan sa pakikipagdigma. Basta ba tingin nyo ay sulit, di ayos. Pangtanggal ng anghang, isawsaw mo sa kaunting puting asukal. Mas matino pa to kaysa sa Lucifen. Bakit? Paano naman naging hindi matino ang Lucifen? Tamang-tama lang ang pagkaluto. Niluto ng may buong puso. Sapat ang malapad na pansit para sa lahat. Dahan-dahan lang sa pagkain, maglagay ka pa ng malapad na pansit. Napakalakas ng bagyo ng niebe sa Hilaga. Hindi makapasok sa syudad ang grupo ng mga mangangalakal. Mag-ingat kayo sa bayahe. Ipagtitimpla ko kayo ng mainit na salabat. Maraming salamat, boss. Malakas ang bagyo ng niebe sa Hilaga. Nadelay tuloy ang mga sangkap. Kailangang bawasan ang mga nakahain putahe. Kailangan nyo ring kumain ng mainit sa bayahe. Pwedeng bitbitin habang naglalakbay. Palaging mainit-init kahit kailan. Kailangan kunin natin ang negosyong ito. Boss Lin, may masamang nangyari. Ang 30 mga ngalakal ay nakulong sa templo ng Po sa labas, 36 na milya ang layo. Permiso sa paglalakbay. Ang ibig kong sabihin ay yung baong pagkain para sa bayahe. Nakakabusog at madaling bitbitin. At hindi dapat lumamig. Masakit sa tiyan ang matitigas na pagkain. Sana sinabi mo agad. Take-out combo na may insulated na balot. Rice ball na may braised pork, pritong manok, inihaw na kamote, aresan pa ng tubig na may pulot. Magbayad muna kayo ng kalahating down payment. Bawal ang utang dito. Bilis-bilisan nyo, baka mawala ang init. Ang kahong ito'y may baluting pilak sa labas. Pero may itinatagong hiwaga sa loob. Ang aluminum foil na pampainit, huwag niyong tipirin. Ginoong Xi, dahan-dahan lang, baka matapon ang tubig na may pulot. Pinuno, pakicheck na ang mga gamit. Kumpleto na ang 30 order. Anong klaseng mahiwagang bagay ito? Ang init sa loob parang tagsibol. Walang mahika rito. Simpleng paraan lang yan para makulob ang init. Kapag lumamig, painitan mo na lang. Huwag na huwag mong kakainin ng malamig. Amo, tatanawin kong malaking utang na loob ang tulong mo. Bakit ka natutulala riyan? Sobra yan, pang midnight snack mo. Kung sana maaga kitang nakilala, amo.
Hindi na sana ako nagtiyaga sa matitigas at malalamig na tinapay. Kung ganoon, damihan mo na ang kain ngayon. Kumain ka lang ng kumain. Bumubawi ka ba sa akin, amo? Bumubawi mukha mo. Pagkatapos mong kumain, hugasan mo ang kahon. Huwag mo nang kuskusin masyado, magagasgas na yan. Sahod mo oh. Basic pie at bonus, 2 pirasong pilak yan. Maraming salamat, mahal na pinuno, sa inyong biyateka. Teka, tumayo ka nga riyan. Handa po akong mamatay para sa inyo. Nagpapasahod lang ako, huwag mo namang gawing madrama na parang namamaalam. Itabi mo yan at ibili mo ng magagandang gamot. Kunin mo na rin ito. Meal voucher ng empleyado. Para yan sa maanghang na hotpot. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pera. Umayos ka nga, nasaan ba ang dignidad mo? Hindi naman maipapalit ang dignidad para sa hotpot. Kapag naiwala mo yan, hindi ko papalitan ah. Sinong nangangahas pumasok dito? Amo, pwede ka bang magluto ng 100 maiinit na pagkain? 100 order, tumayo ka muna bago ka magsalita. Anong nangyari sa labas? Naubusan na ng pagkain ang mga nasa Gianpas. Nagmamakaawa ako, amo, iligtas mo sila. Amo, hindi lang ordinaryong kuta ang Gianpas. Sila ang huling pag-asa ng bayan natin sa gitna ng kadiliman. Binalot na ng bagyo at nyebe ang kabundukan. Naipit ang lahat ng tao sa loob. 100 maiinit na pagkain. 15 barya ang bawat isa. Ang 100 rasyon ay nagkakahalaga ng 1 kalahating piraso ng pilak. Sinasagot ba ito ng pondo ng militar? Ito na lang ang mayroon ako. Nakikiusap po ako, Ginoong May-ari. Masyadong mamahalin ang palawit na jade na iyan, hindi ko iyan matatanggap. Kukunin ko na lang ang mga piraso ng pilak. Huwag ka nang lumuhod, nakaharang ka sa pagkuha ko ng sandok. Ang Pasong Gian ay isang napakalamig at malupit na lugar. 100 rasyon ng mainit na pagkain. Hindi madaling maghatid niyan sa gitna ng bagyo ng nyebe. Kahit mahirap, kailangang gawin. Ginoong Song, maiwan ka. Salamat kay Wujun, saludo sa kusina. Ang kalderong ito ay hindi na kailangan ng panggatong. Nakakabuga pala ito ng usok at singaw. Kauri ba ito ng mga mahiwagang kahoy na baka at kabayo? Ginoong Song, isa iyang rice cooker. Sinasaksak iyan sa kuryente. Mag-ingat ka sa singawan yan, kapag napasok ka at nagkapaltos, wala akong pananagutan, uy. Tumutulo yung lalagyan ng mainit, tumutulo. Ginoong Song, saang banda? Bantayan mo ang kaldero gamit itong ilaw ng tablet. Ako na ang magbubuhat ng kahon. Napakabigat naman ng kahong ito. Hindi na makakapaghintay pa ang Pasong Gian. Sige, ikaw ang magbuhat. Maraming salamat po, magiting na bayani. Maraming salamat, Ginoong May-ari. Boss, huwag mong patayin ang ilaw. Hindi iyan mamamatay, mag-ingat ka sa paglalakad mo. Kapag nabasag yan, ibabawas ko sa sweldo mo. Narinig mo ba sa Pasong Gian? Sa dulo nitong madilim na kalsada. Lolo, naghintay rin po ba kayo ng mainit na pagkain noon? Hanggat bukas ang ilaw, hindi ko papatayin ang kuryente. Paninindigan ko na ang negosyuhang ito hanggang huli. Pumila kayo ng maayos ah. Tig-iisang mangkok lang bawat isa. Huwag kayong mag-agawan, may pulot ang salabat na iyan. Dahan-dahan lang, mapapaso ang lalamunan nyo. Sa unay parang patalim na humihiwa sa lalamunan, pero pagdating sa sikmura ay parang banayad na simoy ng hangin ah.
Tinatanggal ng luya ang lamig sa katawan. Pampaginhawa naman sa lalamunan ang pulot. Dahan-dahan sa pag-inom, manghihinayang ako kapag natapon yan. May baluting pilak sa labas. May nagbabagang uling sa loob. Para itong mitsa ng apoy sa kampo. Hoy, 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 huwag mong kagatin yan. Foil yan. Balatan mo muna para makain yung kamote sa loob. Ang init ng kagat na ito. Talagang kaya kang iligtas mula sa bingit ng kamatayan. Ang tindig mo'y kasing tibay ng bato. Pero ikaw din yung tao noong araw. Na nabulunan sa pula ng itlog. Huwag ka nang umimik. Ha, kinagat mo kasi yung straw kaya nayupi. Paano mo masisipsip yan? Marami kang ginawa ngayong araw. Uminom ka muna ng matamis para makabawi ka. Masyadong matamis. Eh di huwag mong inumin. Wala akong sinabing hindi. Yakap-yakap mo na parang buhay mo ang nakasalalay dyan eh. Sige, inumin mo na. Hugasan mo yung baso pagkatapos mo ha. Lalagyan ko pa yan ng salabat bukas. Boss Lin, ano bang niluluto mo? Ang sangsang ng amoy nito, nakakamatay. Lucifen ito. Ang ordinaryong rasyon ay parang nangangat-ngat ng malamig na tinapay. Sobrang hirap na nga para sa kanila. Tapos bibigyan mo pa sila nito, hindi ba't parang nagbubudbud ka lang ng asin sa sugat? Naku, Manager Song, hindi nyo naiintindihan. Ang tawag dito ay shock therapy. Grabe ang asim ng labong na ito. Sana ay magising ng amoy na ito ang diwa ng mga veteranong sundalo. May kalaban, may nakakalasong usok. Hoy, wag mong bunutin ang espada mo, pagkain ito, maasim na labong lang yan. Fermented na labong yan. Manager, naniniwala ako sa'yo. Mabaho siya, pero pakiramdam ko na buhay ulit ang dugo ko. Ah, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap talaga. Ginoong Xi, kaya mo pa ba? Bagay na bagay ang pagkain na ito sa mga nasa hukbo. Bakit? Dahil masarap ba? Nakakagising ng isip at nakakatanggal ng antok, siguradong di ka makakatulog. Pangatlo, kaya din itong magpaatras ng kalaban. Magpaatras ng kalaban, papaatrasin gamit ang ano. Isasaboy ang lason pabor sa ihip ng hangin para maging nakakalasong usok. Hindi namatay sa bugbog ang mga kalaban. Kundi namatay dahil sa usok mo. Natutunan ko lang kay boss. Akala ko pa naman may pambihirang resep dito. Yun pala puro listahan lang ng mga utang. Libro ba talaga ng utang to? Ika-15 ng taglamig, malakas ang pag-ulan ng snow. Ang veteranong sundalong siksi ay may utang na 2 inihaw na kamote. Utang na 2 kamote, kailangan pa talagang isulat sa isang buong linya. Tatay ko yun. Noong nagka-avalanche sa Gian Pass. 7 araw na naputol ang supply ng pagkain namin. Natrap ang tatay ko at ang mga natirang sundalo sa isang sirang templo. Umabot pa sa puntong kailangan nilang pumatay ng kabayo para may makain.
Ang dalawang kamoteng yun. Ang nagligtas sa morale ng mga sundalo. Teka, tama na nga. Ang may utang dapat magbayad. Ganyan talaga ang batas ng mundo. Upo ka lang dyan, huwag kang aalis. Babalik ako agad. O heto, bagong luto, kainin mo na habang mainit pa. Ang gastos mo naman manuyo, boss. Hindi ka ba marunong tumanaw ng utang na loob? Kung hindi mo kakainin, ipapakain ko yan sa pusa. Kakainin ko to, bawal mag-aksaya eh. Quits na tayo sa utang na 2 kamote ha. Ako na, bilang prinsesa, ang magbabayad para sa mga sangkap. Ayoko lang namamatay sa gutom ang mga lalaking yan at dumihan pa ang Gian Pass. Heto, 50 pirasong pilak. 5 pirasong pilak lang ang abuti ng braised pork rice, rice balls, at fried chicken, wala akong panukli dito. E di sa'yo na ang sukli, wala yun. Maliit na negosyo lang to, hindi kami nanlalamang ng kapwa. Dadagdagan ko na lang ng 2 piraso ng pritong manok at maraming pampalasa. Uy, huwag kayong mag-agawan. Huwag mong ilagay yung itlog sa loob ng seaweed, at dahan-dahan sa chicken mushroom soup, huwag mong itapon. Hatiin mo lang ng maninipis yung carrots. Galing sa dagat ang seaweed, hindi na iyan kailangang tusok-tusukin. Nasasama na yung kahoy ng sangkalan sa hinihiwa mo. Boss, tignan mo namang mabuti. Ito ang hiwang ginagamit sa Thousand Silk Banquet. Masyado namang nakakasira ng sangkalan ang hiwang iyan. Teka, bakit ka sumasamba dyan? Isa itong Wayne Spirit Talisman. Kung hindi ka taimtim na magdadasal, paano mo makukulong ang mga kaluluwa at espiritu niyan? Ito ang pampainit. Tanggalin mo ang balot tapos idikit sa takip. Huwag mong idikit sa noo mo. Ano bang anong tinataranta nyo? Makinig ang buong hukbo. Unang hakbang, tanggalin ang sebo. Hukbong nasa unahan, maghiwa at maghanda. Ikalawang hakbang, banlawan. Gitnang hukbo, igisa. Ikatlong hakbang, patuyuin. Hukbong nasa likuran, balutin, masusunod po. Grabe naman. Malaking tulong talaga ang tagahugas natin, Boss Lin. Ito po ang sarili naming ipon na purong pulot pukyutan. Para mapatamis naman ang bibig ng mga kapatid nating sundalo sa hangganan. At heto pa ang mga inihaw na kamote. Ang lamig ng panahon, kainin nyo to habang mainit pa para maibsan ang ginaw. Lolo, sana tinabi niyo na lang po to para makain niyo. Ang lamig-lamig tapos sinadya niyo pa talaga rito. Ang init pa nga po ng kamote. Nag-abala pa po kayo, naku. Hindi naman makapunta sa labanan ang matandang ito. Kaya ito lang ang munting makakayanan ko. Taos puso po naming tinatanggap ang tulong ninyo. Pero hindi po namin ito pwedeng tanggapin ng libre. Babayaran ko po kayo sa tamang presyo. Naku, hindi maaari, ayaw ko ng pera. Kung hindi dahil sa mainit na noodles ninyo noon. Ewan ko na kung saan pupulutin ang matandang ito. Tanggapin niyo na po itong bayad para makatanggap pa ulit kami ng padala niyo sa susunod. Boss, nandito na po lahat sa loob ng insulated box. Dahan-dahan lang po sa pagmamaneho. Huwag niyo pong patapunan yung sabaw, Sisiguraduhin ng inyong abang general na maihahatid ito. Ang gwapo pala talaga ng tagahugas nating to, ano? Uy, huwag kayong mag-agawan, huwag niyong baliktarin. May deposit na 50 piso yung insulated box na yan. Pumila kayo, mabibigyan ng lahat. Babatang General Xi. Batang General Xi. Ito ba ang makinang nakopa ng dapit hapon? Food grade AC plastic bowl lang yan. Bilisan niyong kumain, kukunin pa namin pabalik yung mangkok.
Grabe, ang sarap at linamnam naman ng sabaw na to. Kabuting gubat na may chicken powder ba naman, kaya malinamnam talaga. Lolo, hihipan niyo po muna bago niyo kainin. Huwag ninyong kainin yung balat, dahan-dahan lang po. Aba, wala palang buto sa loob nito. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka mabilaukan ka. Batang General Xi. Ayos lang kahit tagahugas ng pinggan. Huwag mo na akong subukan. Hindi naman marami. Sapat na pambili ng ilang beses na maanghang na hotpot. Spicy hotpot na gawa sa mantika ng baka. Ang galing talaga ng memorya nyo, boss. Sige, ako na ang bahala dyan. Maraming salamat, boss. Kayo na ang magluto niyang tuwalya ng baka ha. Ito na lang ang natitira. Ubusin ng malaking batang to ang paninda ko. Hindi pwede to, kailangan ko nang mag-restock. Mangwang, 50 sako nga ng pure rice. Saka 10 sako pa ng malagkit. Suki na tayo, bawas-bawasan mo naman ang presyo. Dagdagan mo na rin ang 2 galon ng mantika, libre na ha. Patingin nga ng mga itlog na to. Medyo maliliit hindi masyadong maganda. Pati kulay ng pula ng itlog, sakto lang. Sige, kukunin ko na sa presyo mo, pero bigyan mo pa ako ng 2 tray. Naikarga na ang mga gamit, balik na sa pwesto. Tara, biyahe na tayo pabalik. Punong-puno ang bodega, nakakapanatag ng loob. Boss, kung kailangan nyo ng maramihang supply ng bigas at karne. Pwede kong gamitin ang koneksyon ng Palasyo Hoy, Dazu. Aabutin pa ng kalahating buwan dyan sa'yo eh. Yung koneksyon ko, ngayon din mismo darating. Tapos 10 beses pang mas mura. Kayang maglabas ng 10,000 sako sa isang araw. Sino bang malaking tao ang nasa likod ni boss? Sa bagong bagsakan ng mga gulay at karne. 50 piraso ng pilak. Magpareserba ng 100 beses ng dami. Para ka na ring nagpautang ng walang tubo niyan Dagdagan mo ng 10 beses bilang interes. Sige, 10 beses. Ang dami mo namang binili. Malulunod na yata ako sa dami nito eh. Subukan mong magreklamo, ikaw ang paghihiwain ko ng maaasim na labong. Ako na lang sa patatas. Teka, itlog ba ito ng dragon? Bakit sobrang kinis nito? Imported na itlog yan, ibabawas ko sa sweldo mo pag nabasag mo. Magandang sandata, dinig mo pa ang ungan ng dragon. Sa paglalakbay na ito, itataya ko ang aking buhay para protektahan ka. Ayos, puno na ang imbakan. Ngayong gabi, puro malulupit na ulam ang ilalabas natin. Grabe itong siksik na mahiwagang tableta, nakakapangilabot. Pagkahulog sa tubig, natutunaw agad at nagiging malinamnam na sabaw. Gawa ito sa legal at tamang proseso. Abot ba ito sa lahat ng dako? Heto sa'yo, libo-libong palasong tatago sa puso. Huwag mong itusok ng masyadong malalim. Pritong karne yan. Sa ngalan ng batas ng langit, huminto ang hangin. Waterproof na band-aid yan. Ang amoy. Bilis, pigilin mo ang hininga mo. Walang lason yan, maasim na labong lang. Bawat isa sa inyo, kumuha na ng tig-1 mangkok ngayon din. Ang sarap muyain itong mga itim na perlas. Napakalupit talaga. Mamimigay ng pagkain. Pwede na kayong kumuha ng pagkain. Bawal magkagulo, pumila kayo.
Ang magmadali pupugutan ng ulo. Baka naman kinulangan ng tagahugas ng pinggan. May kaunting perlas dito sa baso ko. Sige, dobluhin ang mga sahog. Sabaw ng manok at kabut ni Chef Song. Tamang-tama na ang luto. Huwag kayong mag-alala, boss. Sariwang sabaw ng 100 halamang gamot. Hinding-hindi ko po kayo bibigyan. Hinaan ang apoy para manatiling mainit. Huwag mong hayaang matuyuan ng sabaw. Ang malambot na baluting esmeralda na ito ay tatago sa mga butas ng balat mo. Lechugas yan. Yung lutong talaga ang pambatod yan. Hilaw. Mainit pa yung tinapay. Mas maganda kapag binabalanse nito ang init. Bahay sa bawa ng Tenyuan. Hindi tatablan ng kahit anong kasamaan. Anong klaseng anting-anting panghuli ng multo yang dinodrawing mo? Gusto ko lang naman pong protektahan ang mga pagkain natin. Sinusulat ko lang po kung anong lasa nito. Huwag kang manakot ng tao. 500 pilak, pandagdag sa pondo ng nagmamartsang hukbo. Ang galante naman ng prinsesa. Ito ang tinatawag na namuhunan para makapasok sa cast. Nauto ka rin. Lin, mukhang napakalaki ng demand natin sa mga packed lunch. Todo bigay talaga ang mga extra na to, ano. Nagtitiis sa sobrang lamig ng panahon. Manang Wang, dahan-dahan lang po. Lucifen yung nasa ilalim na kahon. Unang hanay, ikarga ang mga kahon. Gitnang hanay, selyuhan ng maigi. Huling hanay, buhatin na ang mga yan. Boss Lin, kalahating tapayan na lang ng Amber Jade ang natitira. Lolo, maraming salamat po. Babayaran ko po ito ng buo. Napakabuti ninyo, boss. Maraming salamat. Boss, magpahinga po muna kayo. Ako na po ang titingin sa niluluto. Ako na rin po ang babantay sa mga tao. Kung hindi ka marunong, pwede mo namang matutunan. Sige, bantayan mong maigi, huwag mong hayaang masunog yung ilalim. Mag-iingat kayo sa bayahe. Ingatang hindi matapon ang sabaw. Huwag po kayong mag-alala, boss. Hanggat nandito ako, hindi lalamig yang pagkain. Ang lakas talagang manggulo ng mga taong to. Nakaraos din tayo buong gabi dahil sa pagkain pang Diyos na to. Lolo, lugaw lang po yan na may century egg at baboy. Kainin niyo po habang mainit pa, tapos itapon niyo na lang po sa sako ko yung pinagkainan. Boss, kumain po muna kayo ng pansit. Ano ba tong hamon mo, panggatong, ang kunat eh? Kailangan mo pang hasain ang galing mo sa paghiwa. Parang binagsakan naman ng higanting maso ang itlog na to . Magaling kasi kayong magturo, boss. Ayos din ang pagkaluto mo. Sige, pasado ka na. Bigyan mo ako ng may yelo ngayon din. Sinisipon ka ng at lahat, gusto mo pa rin ng may yelo. Tatanggalin ko na yung yelo para sa'yo. Boss, gusto raw makipag-alyansa ng Yuchuan Pavilion sa atin. Bibigyan natin sila ng 20% diskwento. Ipadala lang ang mga gamit kapag nagbayad na sila. Boss, isang extra spicy noodles na may tofu skin. Masusunod, 12 barya. Boss, yung bagong kuhang wild honey, bibilhin ko sa presyo ng merkado. Huwag kayong mag-alala, sakto ang timbang niyan. Ang sigla naman ngayon, Itago mo yang sandata mo. Pumila ng maayos, walang sisingit. Amo, ano po ang kakainin nating mga tauhan? Maanghang na sabaw. Kung ganoon, dadamihan ko na ang hugasan kong mangkok.
Hindi mamamatay ang mga lampara sa gabi. Laging may nakahandang mainit na pagkain. Ang iniligtas ko. 我自己的人生。